isa ang parang nais iparating. Transgender, hindi raw welcome sa Miss Universe? I feel very strongly na dapat ang Miss Universe pang naturally born women lang. It's supposed to be for women. I have nothing against transgenders, pero for me, I think there should be a separate pageant for the transgenders. If we can do like a Miss Gay Universe. At maging ang proud gay na si Mama Rene Salud ay tutol din. Hindi ako pabor doon, no? Kasi naman, look, kawawa na ba yung tunay na babae? They were born genetically women. Alam mo, ako naghahawak ako ng mutya ng Pilipinas, di ba? Pero lagi ko ine-emphasize doon sa mga criteria doon na born natural woman. Kasi it's not discrimination. It's not, hindi yung, we're not prejudiced about it. Kasi, siguro naman, may mga para sa tunay na babae at meron sa babae na ngayon lang naging babae. Isang bagay rin ang napansin ng dating beauty queen na si Krista Kleiner. To be honest, I see Donald Trump as a guy who's very into marketing. So I think that this is a marketing tool para pag-usapan ng Miss Universe. And he did a great job kasi pinag-uusapan talaga sa buong mundo. At syempre, bilang isa sa mga beauty queen na minsan ding lumaban sa Miss Universe pageant, ay paggalang at pagkilala sa kapangyarihan at posisyon ni Donald Trump ang pinairal ni Miriam. Nasa desisyon din naman ni Donald Trump yun eh. Kung desisyon niya isali o hindi, nasa sa kanya na yun. Sino nga ba ang dapat pakinggan sa mga ganitong pagbabago sa Miss Universe pageant? Ang founder o ang mga kalahok? Ano nga bang magiging epekto nito sa mga susunod na kompetisyon? Handa na nga ba ang Pinay Beauty Queens para dito? Ang kasagutan, maririnig na! Melanie Marquez at Isabel Lopez, live sa Paparazzi Presscon Express! At napakaswerte po natin mga kapatid ngayong Sabado ng tanghali dahil kasama po natin ang dalawang kasama natin sa industriya na magiging forever beauty queens ng ating buhay. Maria Isabel Lopez and Miss Melanie. Hello, good afternoon. Magandang tanghali sa Paparazzi. inyo. Nako, ang mundo nyo ngayon ang pinagpipistahan, ha? Anong take mo sa issue na to, Maribel? Well, In ang sa akin favor ka naman, ba o of hindi? course, we all love the transgenders. Kaya lang, ang point dito is to categorize, to define, tama. and not to discriminate. Discrimination is not an issue. Yes. At ikaw naman, Oo Ineng? naman, di ang lakas naman ng dagok sa aming mga kababaihan kung nanalo ang transgender. Paano natatanungin Hindi parehas ang laban, ano? Di ba standard question yung what's the essence of being a woman? Paano nila masasagot masasagot yun? At saka imagine, before pinayagan na nila yung mga implants, yung mga katawan, tapos ngayon papayagan pa nila yung gawa na yung pati tama yung na. mga private Actually, parts, sa di ba? beauty contest, dapat hindi pinapayagan, hindi pinapanalo lahat na nag-undergo ng ritoka. Ritoke. Kahit babae, mga ritoke niyan. Kasi hindi na, ang essence ng beauty nila, then ano lang, theoretically lang. Hindi siya malalim na beautiful Hindi talaga. natural. Natural. Tsaka Sa nung laban panahon ng namin, mga hindi ito, uso yung mga ganyan, di ba? Puro mga natural. Totoo yan. Okay, simulan na natin ito. June Lalin. I love it! Kaya, Parang matapang talaga si Melanie at saka si Maria Maribel. Isabel, no? Alam mo, si Maria Isabel binangga si Mrs. Araneta, di ba? Naman. Oo. Eto na, ha, Isabel. After banggain mo si Mrs. Araneta before, ngayon ba, sa tingin nyo, gumigimik lang ba si Donald Trump? Kaya sinabi niyang pwedeng sumali ang mga transgender. Trump. Kasi mahilig daw sa publicity si Donald Trump, di ba? Well, alam naman natin na si Donald Trump will always be there pagdating sa publicity. He has the money para bayaran lahat ng mga publicity. Okay. Pero ang sa akin naman is, I think it's more a pressure dahil nandun na yung Miss Canada, nakapasok na, kumbaga, para na rin ma-appease yung mga reklamo. Nako, Ning. umaapila ang Ining. Ining, hindi naman, he wasn't born yesterday, Donald Trump. Promo niya yan para pag-usapan Siyempre, ni kasama na Universe. niya. Packaging. He knows what he's doing. Marketing niya. Kita mo, nagtagumpay siya, pinag-usapan siya sa O, buong di ba mundo. bakla kasi siya? Okay, Ray Pumaloy! Hi! Magandang hapon. Di tagad daw. Si Ray pwede sumali yan. Oo, pwede yan. Pwede ba? Etchos. Hindi, ang tanong ko, sa palagay nyo, paano nga kung mapusto no, sa international pageants na isali na nila, maging legal na yung mga transgenders na sumali? Sa palagay nyo, ano yung magiging future ng mga international beauty pageants? At
Okay lang ba sa inyo na magpadala pa rin ng candidate ang Pilipinas sa mga ganitong pageant? Okay, anong kayo hinatnan? Well, unang-una, kung makakalusot sila sa Binibining Pilipinas Charities, kung ako nga, bold model lang, discriminated na sa Binibini, what more, yung mga transgenders, kung tutusin, walang oporada dito, ha? And yet, hindi ako accepted doon. What more, yung mga gawa, yung mga fake, yung ganito. You know what, diba? for me, in my case, I rather establish na ibang prestigious beauty contest for transgender. Like, the most beautiful Miss Universe, mga gano'n. Di ba? Mas maganda pa sila Yung para sa sa kanila talaga. Or Miss Transgender Universe. Para at least, di ba, talagang pakitaan kayo kung sino maganda sa pagre-retoke sa inyo. Di ba? Para pantay ang laban. Parang Pantay ang siyensya labanan. Tokyo Beauty Pageant, di ba? Pantay ang labanan. I think it's the end of the true, the natural. Hiringgilia Beauty Queen. Ganon, di ba? Kumbaga kasi- Richard Pilac, 92.3 News FM. Tama, Christy for minute. Anyway, sa dalawang beauty queens, Maria Isabel at kay Miss Melanie Marquez, siyempre idol kayo ng mga Becky natin, mga kapatid, di ba? Naman. Sa bawat, Ako sa bawat gay contest, talagang merong may Melanie Marquez doon, may Isabel Lopez. Ano na lang ang mensahe nyo sa kanila, lalo na dun sa mga gustong talagang maging Miss Universe din? Okay, ikaw naman ang mauna. Hindi, sa akin, it's good to dream. Dahil kami mga tunay na babae, nangarap din kami. So ngayon, pagbigyan natin yung mga kapatid natin na mga na Hindi mga transgenders ipagdadamot. na mag-dream din. It's so good to dream. Kaya lang, there has to be the right venue, the proper place, the proper pageant for that. Kung sa lalaki, pinayagan ng Mr. Universe, ayaw natin ng lesbianang maskulada na ma-penetrate ang Mr. Universe, right? Pero tatanggapin daw sa gay contest mga babae, okay lang ba? Well, sana kasi yung mga babae mag-compete with women, tapos sa mga transgenders with their own Ganon passion. din. Kumbaga we're all equal, pero we're not the same. May gusto ka pa ba Babae sabihin? and Yes, of course. transgender. Alam mo, gusto ko lang malaman nila na sana darating ang panahon, kasi influensya ng surrounding nila, kaya sila nagpapapalit ng kasarian. Sana maging happy kayo because I always believe that God never make mistakes. Oh, You no, know, naman. whatever the beauty that God has given you, it's up Dapat to you, contented your ka choice of your choices. Kasi man-made lahat yan. Iba yung God's way. Okay, bonggang-bongga si Glenn Sibongga. Yan. Kaya meron sa akin, Isabel. Siyempre, kung meron kayo mensahe sa mga Becky, may mensahe rin kayo siyempre kay Donald Trump. Kung halimbawa ipatawag kayo sa abroad, di ba? Ano yung Close kayo. advice na Kunwari, pwede nyo? nasa harap si Donald Trump, Ano yung advice na Nagdino pwede lang nyo sa- ibigay sa kanya? Okay. Maribel? Well, Donald Trump, pinayagan na natin sa United States ang gay marriages. Yung mga lalaki sa lalaking pagpapakasal. Ngayon, pinayagan mo na ang transgenders na mag-compete with the real women. Ano bang susunod nating hakbang? Gagawin na lang ba natin ang actual reproductive organs, yung pang ovary, ilalagay na ba natin sa kanila? planggana? Para mabuntis na rin ba sila? What's next? Ineng? Well, I dined with Donald Trump before when he was married with Ivanka. Kaya mo yan. Ay, nag-dinner siya kay Donald Trump. Well, Close actually, sila. the only thing I can say is bravo. You're really a good marketer, a businessman. That's why you're Donald Trump. Mag-gimmick ka sa madaling Mag-gimmick. salita. Bakla talaga. Ayan, type nyo niya mag-judge kung halimbawa kukunin kayo. May invite kayong judge, oo. Na meron Mamaya ng ka? transgenders. Siyempre naman, mapasama ako ng kanyang Pero mas kasikatan. papuburan yung i-judge yung female o yung transgender na contestant. Well, ako, basta meron sa sariling kategorya ang mga transgender, well, okay ako talaga. Yung Pero mundo pag nila i-mix talaga. sila, I don't think it's fair. Unfair yan di ba? Talagang true meaning of beauty queen has to be natural beauty, ins and out. Those are the people, those are the queens that really deserve to wear a crown on top Ito of their si head. Melanie Marquez. Diba? Isa Maribel? Ano? Kasi alam naman natin na that's the end of the true and the natural. So, kumbaga, ang bawat country should be responsible enough na i-screen nilang maigi yung kanilang mga beauty titles. Kaya yung mga Title holders. pumapayag na yan sa mga beauty pageant na hindi nararapat, they are barking on the wrong Tree. Tree. Sumali! Do not Sir, judge. Salamat. Ano yun? Do not Maribel. judge the book. Thank you so Don't much. judge me, I'm not a book. At saka you're barking on the wrong dog. Ano lang Ang yun? bagong melanisms today, Alam mo, habang buhay, beauty queen kayo ng amin. Thank you. Ikaw din. Ageless. O, sabay pluggy. Maribel. Okay, Siyempre, go. ang Kapitan Awesome sa TV5, showing pa rin. Art and Beauty, mga beauty queen artists, this coming August, abangan nyo din po. Si Melanie Marquez, isa yan sa mga artists na nagpipainting. Alam naman natin Naku, may yan. ginagawa siyang kandila. Ewan ko ba, ba't ayaw niya ilabas ang ganda Sabi mo ng
kanina hindi siya inspired. Hindi ka ba inspired? Okay, may gusto ka ba So, ipag-imbita? ako po gusto ko po magpasalamat kay Ellen Leasing sa aking kagandahan at po sa Sam's Ref. New Alam mo, Placenta puring-puri po. ka ni Tita Ellen. Hindi ka nagbago. Pinagbago ng kasikatan ng panahon. Congratulations. Walang kupa. Okay. Thank you. Maraming salamat. At syempre mga kapatid, maraming salamat kay Lloyd Arceo ng Marikina City para sa aking mga kasuotan dito at saka sa Juicy. Maya Jones and June Parcero of Bambi Fuentes, Tita Ellen Leasing of Ellen Skincare, Warren Encarnacion of Cat Salon, Dr. Reynaldo David of David Surgery Center, RC of Twin Princess Gems, Thermal Green Hills, JP Samson of 52 West Cars, Glutamax, Haberhead, Musger and Musger, hi to Elvi Torres, Tito Manny Garcia and Tita Norisky, Zaldi and Tessa Aquino, at gusto lamang po namin ipaalam sa mga kapamilya, mga kadugo at kaibigan ni Mama Bing Perez ng Cabanatuan City. Nakikiramay po kami sa kanyang pagyao kaninang alas 9 ng umaga. Sa lahat ng iniwan ni Mama Bing Perez, ang amin pong taus-pusong pakikiramay. Our condolences. Ako naman, thank you, Bello Medical Group, Waterhole Shangri-La, La Carmela de Boracay, Boys of Vivian Sarabia, Posh Nails, Wade Shoes, Bohol Beach Club, and happy birthday to Arlene Tolibas. Okay. At syempre, ibibigay na natin ang pagkakataon kay Rufa para sa kanyang magagandang balita. Thank you very much, Tita Chrissy. I just want to say that Maria Isabel Lopez and Melanie Marquez talagang ageless and timeless beauties and also intelligent women as well. Palakpakan po natin ulit sila. All right, I would like to thank Steven Deloso for my makeup, Brand Salas for my hair, Aliana Martinez for styling me, Noel Crisostomo for Myth at Greenbelt 5 for my dress, Arnell at Greenbelt 5 as well, Dr. Vicky Bello at 819 Bello, Sexy Solutions, Cristal Bello, Fresh Look One Day Contact Lenses, Avon Fashions and Accessories, Sexy Solutions, Azure Urban Resort Residences by Century Properties. Thank you to Italianis and Fridays for the GCs. And follow me on Twitter and Facebook, I Love Rufa G. And please watch my movie, The Mommy Returns with Paul Kwang, Gabby Concepcion, John Sweet Lapos, Kiray, at marami pang iba. It's a horror and comedy by Regal Films. It's a Mother's Day presentation that'll be shown on May 9. So sana po panoorin nyo, supportahan nyo. Napakagandang pelikula. Okay, isa sa mga pinag-usapang showbiz news this week ay ang pagnanakaw sa bahay ni Isabel Oli. Number 1 suspect ang kanilang kasambahay na dati rin nagtrabaho kay Angel Locsin. Ano bang totoo tungkol dito? Please watch this sa aming mugshot report. Isabel Oli, ninakawan ng kasambahay. Ang buong ulat isisiwalat dito sa mugshot. Ika-15 ng Abril, bandang alas 6 ng gabi, habang papauwi ng Maynila si Isabel mula sa Boracay, ay nilibas naman ang kanyang kasambahay na kinilalang si Lorna Balila, ang ilan sa kanyang mahalagang gamit na umaabot sa halagang 100,000 piso. Yung mga things na nakuha niya, like yung camera, yung watch ng daddy ko, may relo pa ako sa taas ng room ko. Marami yun eh. Pang taping na watch, yung parang sa costume ko, ganyan. Marami yun. Camera ko, cellphone sa mga pamangkin ko, kinuha din niya. Mga damit ko din pala. Kumuha din? Oo, kasi yung pagbukas ko sa cabinet ko, may isang floor doon na puno talaga siya. Siksik talaga, as in, hindi na nga mapasukan sa siksik. Ngayon, half na lang siya. Nang gabi rin yun, agad-agad na nagpa-blatter sa presinto si Isabel at kinaumagahan ay nagsampa na ng kasong qualified theft laban sa kasambahay na 4 na buwang nanilbihan sa kanya at sa isa pang kaibigang artista na hindi pinangalanan ng aktres. She's 38, pero sabi po ng NBI mukha namang hindi daw talaga. And sabi nga nila yung Lorna Balila, baka yun lang yung ginagamit niya pang ano. Pero yun din yung ginamit niya sa artista na friend ko eh. Ganon din yung name niya eh. Sa lahat ng mga ninakaw sa kanya, hiling ni Isabel na maibalik man lang sana sa kanya ang mamahaling vintage watch ng kanyang ama. Sana maibalik lang niya talaga yung watch ng daddy ko kasi dinala yun ng kapatid ko from Cebu pa eh. Kasi parang tagal na naiwan na niya doon. Parang dinala lang dito kasi matagal na nga yung watch niya na yun, naiwan. Tapos may sentimental value. Umaasa si Isabel na makamit niya ang katarungan sa masamang karanasan niyang ito mula sa minsang pinagkatiwalaan niyang kasambahay. Next take, Argue Part 2. Marian Rivera, muli nga bang tinarayan si Katrina Halili? Abangan ang sagot sa balitang iringang ito kasama ang issue kina Hart at Daniel at Amalia kontra Rufa. Mamaya na! Todo Talentado! Celebrities nagpasiklaban sa kanilang talent showdown sa Talentado Pinoy in Dagupan.
Ano kaya ang mahihirap nilang pinagdaanan para sa kanilang inaabangang laban?